Alam mo na ba yung mga hidden features na meron yung cellphone mo? Kung hindi pa, pues yan yung pag-uusapan natin for this video. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng ganitong klaseng content patungkol sa freeload, tips at tricks at make money online, make it sure na mag-like, comment at pahita rin ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga tutorials na gagawin on the future. At syempre, mag-comment ka rin dahil araw-araw po kami namimigay ng freeload sa aming mga solid subscribers. So, ang gagawin natin para makita yung mga hidden features na meron yung cellphone natin, baka hindi mo pa alam, ay pumunta lang tayo dito sa dial pad at i-dial natin yung asterisk number 4636 number 6 number asterisk. So, automatic lalabas po itong testing. Okay? So dito, meron tayong tatlong makikita. Merong phone information, usage statistics, at Wi-Fi information. So una, dito muna tayo sa phone information. So ano nga ba yung makikita natin dito? So select phone index. So dito, meron akong SIM 1, meron din akong SIM 2. So pag pipindutin natin to, meron tayong dalawang makikita. May phone 0 at phone 1. So itong dalawang to, ito yung SIM 1 at SIM 2. Dahil makikita nga natin dito na meron akong dalawang signal ng SIM. Okay? Pag sinelect natin tong phone 1, automatic mapupunta siya doon sa SIM 2, which is yung globe ko. Pero dahil sinelect natin or pinili natin yung phone 0, automatic nasa smart po ito. Okay, so makikita natin, hanapin natin, ayan, smart. So dito, makikita natin yung IMEI. So ang ibig sabihin ng IMEI, napaka-useful to dahil in case na mawala po yung cellphone po ninyo, pwede po itong i-report sa NTC para ma-block yung cellphone nyo. Pero syempre, kailangan pang may mga verification silang gagawin dahil hindi ka basta-basta makakapag-block kung hindi ma-verify ng NTC kung hindi ikaw may-ari ng device na yon. Okay? So makikita natin dito yung IMSI. Ayan, yung current network natin na smart. Makikita din natin dito yung status kung naka-roaming ba tayo o hindi. So not roaming. Makikita din natin dito yung data services disconnected. Kapag i-on natin yung mobile data natin, automatic na magiging connected ito. Dito naman yes, makita natin kung saan nga ba tayong tower naka-connect. Kaya makikita natin or malalaman natin dito sa settings na to kung bakit mahina yung call or text natin. Okay? Kung merong delay or hindi. Makikita din natin dito yung signal strength. Ayan, minus 57 dBm. So, nag-iiba-iba po yan. Check natin. Ayan, naging 56. So, pag i-refresh natin, try natin kung 56 pa rin ba yan. 56 pa rin, no? So, nag-iiba-iba po yan. So, pag 50 pababa, so malakas po. Kapag 100 pataas, mahina po yung ano natin. Dito, pwede din tayong pumili ng set preferred network type. Pwede tayong pumili ng kung LTE ba yung gusto natin. Ayan, kung 4G. So, kapag malakas yung LTE, pwede mong LTE only. So, pipindutin mo yan. So, LTE, ayan, nag-refresh yung SIM 1 natin, no? So, LTE lang po yung masasagap ng SIM or yung ng cellphone natin. So, magre-refresh po yan kapag malakas po yung LTE po ninyo. So, babalik po yan sa normal. So, makita natin, ayan, no, LTE lahat. So, mag-ingat din tayo sa pag-select dito, guys, dahil kapag pumunta kayo sa ibang lugar na walang LTE, hindi po kayo magkakaroon ng signal. Kagaya niyan, no? Ayan, di ba? So, medyo nagka-problema kasi ngayon sa signal or tower dahil nagkasunog kanina. So, naka-shutdown yata yung tower kaya wala akong signal. Okay, makita nyo. So, pag binalik natin yan, no? Dun sa LTE. Okay, ito. Para babalik din yung signal, no? So, kumbaga, mamimili po yung SIM natin or yung phone natin kung aling signal meron doon sa location natin. Kung merong LTE or yung 4G lang. So, yung apat ata ito na lang. Para marami siyang option para makabalik yung signal natin. So, dito marami tayong makita, no? Pwede tayong makita rin natin yung battery information natin. Ayan. So, pwede kayong mag-ano dito, guys, mag-try, no? Ayan, no? Sa baba, meron pa yan dyan. Tapos, dito naman, makikita din natin yung usage statistics. Makikita natin dito yung mga mobile application na kumakain ng mas malakas na mga battery. Ayan, makita natin yung usage time. Ayan, 5 hours, 4 hours,
So, dito makikita mo kung ano nga ba yung pwede natin gawin para ma-lessen or para hindi madaling malobat yung ano natin, yung cellphone natin. Dito naman sa Wi-Fi information, makikita din natin dito yung Wi-Fi API, Wi-Fi config, Wi-Fi status. So, halimbawa dito sa Wi-Fi status, pwede nating refresh since blanco po ito. So, try muna natin run ping test. So, magkakaroon ng data dito ng pass. Ayan, pass. So, dito naman, pwede nating i-refresh statistics para magkaroon ng data dito, no? Pag pinindot natin yan, lalabas yung information dito. Ayun, connected tayo sa Cabalis 2G. So, ayan, marami mga detalye. Yung RSSI, ayan, negative 31. So, malakas po yun dahil malapit tayo sa modem, no? Yung transmit link speed is 72 Mbps. So, marami guys. Ayan, din nakabalik na din yung signal natin, no? Pero kapag pinilit natin into LTE, parang hindi siya nakakasagap ng LTE. Kaya binalik natin siya sa normal para kung ano lang yung available na signal dito sa location natin is yun lang yung masasagap niya. Okay, so I hope na nakatulong tong video na to. At syempre, kung may mga katanungan ka, please comment down below. At kung may suggestion ka rin, mag-comment ka rin sa baba.